Brendang Malakas! Ang AP Bren na ang dating pangalan ay Bren Esports na itinatag noong August 16, 2017 na pagmamay-ari ng mayamang negosyanteng si Bernard Brenchong na naakusahan ng drug smuggling case ngunit na dismissed na ng korte nitong May 9, 2023. Ang angkan din ni Brenchong ang may-ari ng sikat na brand na World Balance. At nitong July 2023 ay nabili na ng Aces Pro Corporation ang Bren Esports at pinangalanan na nila ito ng AP Bren. Sa kwento ating alamin ang mga laban at narating ng ating kampiyon dito. Saang kwento? Cappuccino, sinasabi ding sinimulan ng mga monghe na maglagay dito ng katawan ng mga tao noong 16th century pa. Ayon sa pag-aaral, ay yung mga iilan na mummified na katawan dito Ang Bren Esports ay binuo ni Ako si Dogi bilang Aether main pa na kinabibilangan nila Yelly Hayes, Pain, Rebo, UG, Coco at 666. Sila ang pinakamalakas na team sa liga at naging kauna-unahang kampyon ng MPLPH Season 1. Kalaunan ay sumali sa MSC 2018 na ginanap sa Jakarta, Indonesia at naging kampyon din nito, na tinalo ang RRQ at EVOS Esports ID. Tinalo din nila ang Aerowolf Roxy, ang kampyon ng MPLIDS1. Sa panahon ng MSC, nakuha ng Bren ang roster ngunit nanatili pa din ang pangalan bilang Aether main hanggang matapos ang MSC. Bago mag-season 2, bagamat inalok ng Bren si Ako si Dogi na maging coach ng team ngunit tinanggihan ito ni Dogi at bumuo ng isang team na Aether main tulad ng season 1. Ang Bren Esports ay naging crowd's favorite at tinalo nila ang malalakas na team ng panahon na yun at naging top 1 team ng liga. Ganun pa man ay natalo sila ng kanilang karibal na Signal Ultra sa score na 3-1 na kinabibilangan ng grupo Few. Season 3 naman ay sinubukan pa din ng Bren Esports na maangkin ulit ang trono at tinalo naman nila ang Signal Ultra sa lower bracket finals. Gayunpaman, nabigo silang muli dahil natalo sila ng Archangel, sa score na 3-2. Season 3, muling sumali ang Bren Esports sa MSC 2019 at napabilang sila sa Group A. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging crowd's favorite, natapos nila ang huling pwesto sa grupo, sa likod ng Geek Fam ng Malaysia at IDNS ng Thailand, ang kampyon ng MSC 2017. Sa play-ins, naglaban sila ng Team Resolution ng Myanmar at tinalo sila sa score na 2-0. Gayunpaman, bumagsak ang kanilang paglalakbay nang harapin nila ang Overlockers ng Vietnam, na tinalo sila ng huli sa score na 2-0. Pagkatapos ng MSC 2019 at bago magsimula ang MPLS4, umalis si Fane sa team. Season 4, isa sa pinakamasamang performance ng Bren Esports natapos sila ng ika-5 pwesto sa regular season at inilagay sa lower bracket, na humarap sa EVOS Esports PH. Nagawa nilang alisin ang mga ito. Gayunpaman nakipagsagupaan sila laban sa Execration at inalis sila sa nakakagulat na score na 2-0, samantala sina Hayes, UG at Teng ay umalis na sa team. Season 5, nakuha ng Bren Esports sina Few at Carl TZ mula sa Signal Ultra at SGD Omega,
nagsimula na magpalakas ang Bren kaya nakuha ulit nila ang unang pwesto, na nalampasan ang Sunsparks at Onyx PH. Gayunpaman ibinaba sila ng Sunsparks sa upper bracket finals at hinarap sila ng Onyx PH ngunit tinalo sila ng Onyx sa score na 2-1. Season 6, ang Bren Esports ay napunta sa Group B at pinamunuan ang bawat solong koponan sa regular season, kabilang na ang Onyx at Aura na dating Sunsparks. Sa playoffs nakasagupa nila ang Next Play Predator Solid at tinalo sila sa score na 3-0, kaya nabigyan sila ng daan sa Grand Finals. Sa Grand Finals, hinarap nila ang Omega Esports, ang tanging team na maaring makipagsabayan sa kanila. Tinalo nila ang mga ito sa score na 4-2, dahilan na nakuha ulit nila ang pangalawang kampyonato. MPL Invitational, sa liga na ito ay nagkaharap ang apat na MPL champions. Ang Bren Esports, Aura, Onyx at ang Alter Ego. Nakapasok ang Bren sa quarterfinals laban sa MPL champion Aura PH at nilaglag nila ito sa serye sa score na 2-1. Gayunpaman, sa Grand Finals naman ay nabigo sila na manalo sa laban nila ng Alter Ego ng Indonesia sa pagtatapos ng serye na may isang malinis na sweep. M2, isang group draw ang ginawa at ang Bren Esports ay naging bahagi ng Group C kasama ang Alter Ego ng Indonesia at ang tense game ang Frost ng Japan. Sa day 2 pa lang ng group stage ay nagpakita na ang Bren ng walang tigil na performance matapos talunin ang Alter Ego at tense gamang sa mga clean sweep para isulong sila sa upper bracket semifinals sa playoffs. Sa playoffs natalo ang Bren sa Burmese Bulls sa score na 2-0 at binaba sila sa lower bracket. Sa lower bracket, tinalo ng Bren ang Codec ng Malaysia para sa 2-1 score at kinailangan nilang harapin muli ang champion na Alter Ego sa torneo sa ikalawang pagkakataon. Nanalo ang Bren sa score na 2-1 sa Alter Ego na nagtanggal sa kanila sa tournament at makaharap ang huling Indonesian team na RRQ Hoshi sa lower bracket finals. Sinira ng Bren Esports ang pag-asa ng mga taga-suporta ng Indonesian matapos talunin nila ang RRQ Hoshi mula sa torneo na may 3-1 na score, na nag-secure sa kanila sa Grand Finals Best of 7 na laro laban sa Burmese Bulls nagtapos sa score na 4-3 at ang Bren Esports ang tinanghal na MLBB, M2 World Champion at si Carl TZ ang hinirang na Finals MVP. Season 7, matamlay na at minamalas ang laro ng Bren Esports dahil sinuntok sila ng mga teams tulad ng Execration, Onyx, at nakaharap din nila ang namamayagpag na Blacklists International ngunit nilaglag nila ang Blacklist na isa sa pinakamahusay na team sa season na yun at sa playoffs ay inalis nila ang rookie team na Work Oster Force at ngayon ay TNC Pro Team, ngunit tinalo sila sa lower bracket finals ng Execration at tinalo naman ng Blacklist International ang Execration sa Grand Finals. Season 8, naging sunod-sunod na nga ang pagkatalo ng Bren Esports at tumamlay na ang dating sigaw na Bren na ang malakaahas at kahit playoffs ng torneo ay di sila nakapasok. Ang Blacklists International ay sinuwerte at nakakuha ng back-to-back champion sa liga laban sa Onyx PH. Season 9, ang nakakalungkot na balita dahil ang jungler MVP ng M2 World Championship nila na si Carl TZ ay umalis na sa team at nakuha siya ng Echo Esports habang si Ribo ay nagpahinga sa paglalaro sa MPL PH pagkatapos ng Season 8. Sa dalawang core player ng Bren mula sa kanilang roster, nakakuha sila ng rookie mula sa Archangel, isang magaling na rookie sa Pinas at bilang bonus, nakuha nila si Paul Oxpert, na nag-coach sa Sunsparks at Team Goso upang tulungan si Ducky sa kanilang drafting. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanilang performance, dahil di na sila nakapasok sa playoffs. Both in your booth and the belt, I'm a G.
别写好，我们举起就快就不到，非常美发个遍，说着你还的名，常被卷成的 rap， 可惜你听不见。没有为了没了，我们 get out hill， 费用钻进背头给我，看着就像 C 罗，向我配头的人没有，时间换来走着，不存在不可能，闭上眼睛喝点谁都不想看到我们，国民电视效果一早就被大家混看，我连说成就是计算将忙活的做人，高兴和荒诞的装惯的就像是方便被商业的框架，我装不得强大不败落，相当出彩的两相的 cycle， 没人能够走出来的路被我们走出来后，手势抬升我们政治不给力的，真正累的到底谁都吃掉不着火力，全跟马上开头翻过脸色，就好像是我的生活别去流用。哇哇的体贵族的金世界，我才不管其他 understand， 准备一切给我一点时间，子弹发射看我直接 bam bounce bounce， 哈哈 ，AM again yo， 野蛮不拉地绝对少林，听来不在乎这马子在附近，玩的 copy 买帅锻炼 F22版的飞过你的道理 ，baby 抓紧你的手心，一直紧靠你的表情，这个 rapper 都想偷听我的 demo， 学我口音多么动听，换来了好抓个幽灵，他们都想把我枪毙，可是 RIP 都送给 enemy， 是 real shit for real forever international 的 Asian savage， 拼中音不赢的心中无法阻止我身价，轻重轻切中看 rapping 和懂我的吞下，不讲拼就轻就耳膜听不听的轻就给你耳朵做了80 5 star master buster spot rap star 你的 fast car yeah slider someone stop me call me 个 doctor， 第一个举笔切的宝贝大包牛肉sauce 回家带给我 brother yeah， 血红都知道啊，你係大佬，我唔係啊，有水啊你 yeah idiot idiot yeah fuck。光在你播放的表，他们举杯写好，我们举起就快就不到，非常美发个遍，说着你还的名，常被卷成的 rap， 可惜你听不见，没有为了没。Wala na ba kayo? Ang pagbabalik ng Bren Esports sa liga kasama ang bago nilang pangalan ang AP Bren nitong pagpasok ng Season 11 2023 na binubuo ng main 5 players na sina Ogwan, Few, Flaptz, Super Marco at kanilang jungler na si KaleTZ ay magandang simula nila para makabangon sa matagal nilang pananahimik. May 6, 2023 nagtapos sila sa 4th placer sa MPLPH Season 11. At nitong Season 12 ay nagtuloy-tuloy na ang panalo ng AP Bren sa liga at muling naging crowd's favorite ang team at nasungkit ulit ang kampyonato sa season na ito laban sa namamayagpag na squads ng Blacklusts International at nagtapos ang laban sa Grand Finals sa score na 4-1 victory. Naitala nila ang pangalawang sunod na kampyonato sa liga na ang huling unang kampyonato ay noon pang Season 6 Grand Finals laban sa Omega Esports. At sa wakas ay naibalik na ng AP Bren ang kanilang kampiyansa sa liga at nagpatuloy silang lumaban sa MLBBM 5 World Championship na kung maalala natin napakatagal na noong makamit nila ang kampyonato sa world stage noon pang M2 World Championship kasama pa nila si Ribo at ang jungler MVP nila na si KaleTZ na ngayon ay naglalaro na sa Echo na nilaglag nila sa MPLPH ngayong season. M5 World Championship ay ginanap mismo sa Rizal Memorial Coliseum sa Pilipinas dahil tayo ang napiling host ng paliga. November 23, 2023 nagsimula ang paglalakbay para sa 8 koponan sa wildcard tournament, nang sumubok sila sa pagtatangkang makapasok sa pangunahing kaganapan sa M5 World Championship. Habang 2 team lang ang makakarating sa tuktok. Gayunpaman bago nila marating ang tuktok ay kailangan nila harapin ang 15 teams para mapatunayan nila kung sino ang pinakamagaling at pinakamalakas sa mundo. Sa ganda ng laro at determinasyon manalo ang AP Bren ay nagtuloy-tuloy hanggang makapasok sa Grand Finals ng upper brackets laban sa pambato ng Indonesia na Onyx ID ngunit tinalo ang AP Bren ng Onyx sa best of 5 ng laban sa score na malinis na sweep victory ng Onyx ID, at ibinaba sila sa lower bracket na makakalaban ang Blacklusts International sa best of 5 knockout game para makapasok sa Grand Finals ng M5
M5 laban sa waiting team na Onyx ID. Sa gustong makabawi ng AP Bren sa Onyx ID ay tinapos nila agad ang Blacklists International sa score na 3-0. Kumpiyansa ang Onyx na magiging madali sa kanila na masungkit ang kampyonato para makuha ang M5 na titulo. Ngunit di nila inaasahan ang bawi ng AP Bren nung nagsimula na ang first game ng best of 7 ay tinalo agad nila ang Onyx ngunit di nagpaiwan ang Onyx at bumawi sa game 2. Hindi inaasahan at patuloy ang palitan ng lakas ang dalawang team, hanggang sa umabot sila ng Game 7 at ang buong crowd sa arena ay nasaksihan ang napakagandang laban at mahirap na matiyak ang laban dahil parehong mahusay ang nasaksihan na laro ng magkabilang team. Sa Game 7 do or die game talagang napaka-intense ng laban sa early game at nung late game ay kontrolado na ng AP Bren ang maps dahil unti-unting nauubos na ang tore ng Onyx ID. Gayunpaman makalipas ang 20 minutes ng laban ay di inaasahan ang backseat ni Kyrie ay nag-check sa bush ngunit di niya alam na nakaabang ang tatlong AP Bren sa mid-bush dahilan na maburst agad siya at ma-takedown at napilitan din ang kasama niya na tumulong ngunit huli na ang lahat. Nakakabigla na desisyon yun para kay Kyrie dahilan para masira ang depensa nila at para na din sana madepensahan pa ang tore. Gayunpaman nagpatuloy ang AP Bren na samantalahin na wala si Kyrie kaya wala na nagawa ang Onyx ID na makadepensa at tuluyan ng tinapos ng AP Bren ang Game 7, at sila ulit ang tinanghal na champion sa mundo at naging makasaysayan ang araw para sa kanila dahil sila ang kauna-unahang team na naka 2 titles sa world stage. They continued the domination. They are the Curse Breakers, the two-time world champions. They are AP Bren. It's a pleasure working with you, gentlemen. My name is Abel. Alongside with me, Wolf and Mirko. It's a pleasure serving all of you here. But now we are throwing it over to Mara with our world champions.